atin na naririto. Good afternoon po. Good afternoon and praise the Lord po. I would just like, of course, to emphasize ang ating pong gawain this coming January 25 po. Huwag po nating mamiss ito pagkat may gagawin po ang Diyos. And of course, we will also receive our prophetic word for this year 2025. So let us not miss it. Kaya sabihin niyo po sa katabi po ninyo, don't miss it. Amen. Praise God. At ngayong araw po na ito, nasa pangalawang linggo na po tayo ng buwan ng January. Pero sino po dito naniniwala, nakaka-2 Sundays na tayo? Tignan niyo po yung katabi po ninyo. May 50 Sundays pa po tayo pag bago pa matapos ang taon ng 2025. Kaya sabi mo sa katabi mo, wag ka mawawala ng 50 Sundays. Amen po? Amen. Praise God. Ngayong araw po na ito, as we dive in po sa salita ng Panginoon at as we tackle about our continuation po ng ating pong series na Fresh Start. Taas po ulit ang kamay ng nagnanais ng Fresh Start. Amen po ba? Lahat po tayo na narito, we all want a fresh start. Hindi ko po alam kung anong aspeto ng ating po mga buhay tayo nagnanais ng fresh start. Whether a fresh start sa ating pamilya, fresh start sa atin pong mga ministries or kung saan pa man sa career. Ano pa po ba gusto nyo fresh start? Physically po, tignan mo yung mukha na katabi mo, mukha po bang blooming yan? Fresh na fresh. Pero beyond that, mga kapatid, I hope and I pray na yung fresh start na atin pong lalakaran is yung bagong buhay na pinapalakaran po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Last week po pinag-usapan po natin yung asapin ng pag-iwan sa dati po nating buhay. Sabi nga, the old is gone, the new has come. Lakaran natin yung bagong direction, bagong lakad na pinapalakaran sa atin ng Panginoon. At ngayong araw po na ito, the title of our message today ay pinamagatan po nating Beyond My Point of View or Beyond My POV. Anong point of view ko? Anong point of view mo? Anong pananaw mo ngayong araw po na ito? Anong nakikita mo ngayon? At atin pong tutunghayan ang babasahin ng salita po ng Panginoon. And with that, inaanyayahan ko pong lahat po sa atin na tumayo bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos na matatagpuan po in 2 Kings chapter 6 verses 14 to 18. So salitan po tayo magbabasa, 2 Kings chapter 6, 14 to 18. Ako po muna, verse 14. So one night, the king of Aram sent a great army with many chariots and horses to surround the city. Verse 15 po, kayo naman. Verse 16 po, sabi po ni Elisha, don't be afraid. Elisha told him, for there are more on our side than on theirs. 17 po, kayo naman. And then Elisha prayed, O Lord, open his eyes, let him see. The Lord opened the young man's eyes, and when he went to look up, saw that the countryside around Elisha was filled with horses and chariots of fire. Verse 18 po, sabay-sabay po nating basahin. As the Aramean army advanced toward him, Elisha prayed, O Lord, please make them blind. So the Lord struck them with blindness as Elisha had asked. Shall we all look to the Lord in prayer? Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa araw po na ito na yung binigay sa bawat isa po sa amin. God, we pray na ito pong aming pong pag-uusapan. May your word, Lord God, illumine our minds, change our hearts, Panginoon, transform us so that, Lord, makita po namin, maintindihan namin ang salita mo ayon sa gusto mo at nais mo po naming maunawaan ito. Lord, patuloy mo po kaming baguhin and we pray for an open heart. We remove any distraction, Panginoon, but we speak for sound mind, we speak for focus, O God, sa iyong salita ngayong araw po na ito. Walang pangalan ng maitaas, kundi ang pangalan mo lamang sa amin pong mga buhay. To you all the glory, the honor and praise. In Jesus' mighty name we pray. At ang lahat ng anak ng Diyos sa lugar na ito ay magsabi ng Amen. Amen and amen. Makakaupo na po tayo ngayong hapon po na ito. Ito pong
passage na atin pong binasa in 2 Kings chapter 6 po, ito po ay ang story ni Elisha. I'm just going to give you a background po na naalala niyo po ba no after po na ipasa ni Elijah yung mantle kay Elisha, ano pong natanggap ni Elisha? Anong portion po? Ilang portion? Sa mga ilan po? Sige po. Ilang portion po ang natanggap ni Elisha coming from Elijah? Ano po? Double. Sabihin nga po natin, double. So remember, may double portion. Yung kung ano yung anointing ni Elijah, doble ng anointing na meron po sa Elisha. Kung ano yung galaw, kumbaga, diskarte, ano po yung wisdom na meron po si Elijah, doble po ang kay Elisha. So double portion of the anointing of the Spirit of the Lord who is with Elisha. To the point po na even yung mga plano po, yung mga plano palang na atakihin ang bayan po ng Israel kasi taga-Israel po si Elisha. So yung plano pa lang na atakihin sila ng ibang bansa kagaya po ng Syria, nire-reveal po ng Lord kay Elisha. Just imagine, ganun po kagrabe, ganun po katindi po yung gifting na meron po si Elisha. Na kahit mismo po yung hari, alam niyo po, dahil nagtataka yung hari kasi nalalaman ng bayan ng Israel kung ano yung plano po nila. Ginather po ng hari po ng Syria yung kanyang po mga tao, yung kanyang mga army, at tinanong po niya kung merong espiya doon sa kanila. Inakala niya na merong espiya doon na naitanim, na nagsusuplong doon sa Israel. At ang sabi po niya, may nagsasabi ba dito sa Israel ng plano ko para atakihin sila? Kasi parang bawat plano ko ata nalalaman nila. Now take note po na yung mga tao po sa Syria, yung mga army po ng Syria, alam po nila na kapag sila po ay nahuli as espiya po, or sabihin na nating traitor ng isang bansa, automatic po yun, ang sentence po sa kanila ay kamatayan. So in short, walang sino man po sa kanila ang magtatangka na betray ang kanilang hari. Nandito po ba kayo? May kausap po ba ako? Amen. So, ano po nangyari? Pinaparaphrase ko po sa inyo para po maintindihan natin yung binasa po natin kanina. So, ang ginawa po ng mga tao at army po ng Syria, sabay turo po sila sa kilala nila na wala ng iba kundi si Prophet Elisha na taga-Israel. Sabi nila, alam po namin na si Prophet Elisha po ang may kagawa nito. Siya po ay taga-Israel. At alam din po namin kung saan siya matatagpuan. Sinabi ng mga tao sa kanya, doon sa hari ng Syria, nangungusap si Lord sa kanya. Hindi lang yon. Alam din namin kung nasaan siya. Nasa Dotan po siya. So ang ginawa po ng hari ng Syria, nagpadala po siya ng army kay Elisha para po i-surprise na i-atake po siya. So, para mabigla po si Elisha, alam niyo po kung anong oras pumunta ang mga army po ng Syria. Tanong niyo po kung anong oras. Alam niyo po kung anong oras? Gabi po sila pumunta. Kaya nga surprise Kasi madilim. Walang makakakita po sa kanila. Ngayon, anong nangyari po? Nandun na po lahat ng army po ng Syria, nakapaligid na po kung saan po nakatira si Elisha. So, the following day, according po doon sa binasa po natin, nagising yung kanyang servant. Nagising po yung servant ni Elisha, at alam niyo po, siguro nalingat lang siya, kasi nga siguro madaling araw, siguro iihi lang siya. Siguro pag inat niyang gano'n, no? Pagkadilat niya, sumisilip siya sa may bintana. Pagkakita po niya, tambad, ang dami ng mga sundalo po nakapaligid po sa kanila. So, syempre, bilang servant, hindi niya ngayon alam kung anong gagawin niya kasi nakita niya with his own eyes. Nakita niya nakapaligid po ang army sa kanila. Ano po tingin niyo naramdaman ng servant po na yon? Pwede niyo po kayo sumagot. Ano po tingin niyo na naramdaman po niya? Natakot, definitely. At yan po sabi ng Bible. Hindi lang siya nataranta, natakot po siya. At sinabi po niya kay Prophet Elisha, ano nang gagawin natin? Nakapalibot sila sa atin. Takot na takot po yung servant ni Elisha. Pero alam niyo po, sabi ng Bible, si Elisha daw po ay kalmadong-kalmado. Bakit po kaya kalmadong-kalmado si Elisha? Alam niyo po, sabi ni Elisha doon sa kanyang servant, sabi niya, mas higit na madami tayo kesa sa kanila. Are you here with me? Siguro sa isip-isip po ng servant, paano mas madami tayo ito lang tayo, okay ka lang, Elisha. Tayo lang din nandito.
Pero alam niyo po, after na sabihin po yun, nung kanyang servant, pinag-pray po ni Elisha, ang kanyang servant, at ang prayer po ni Elisha sa kanyang servant, Lord, open his eyes. Sabi po in verse 17, tignan po natin. Tapos, nag-pray si Elisha, in the Pinoy version, sabi po dyan, ano po prayer ni Elisha? O Lord, buksan mo po ang alin daw? Ang mga mata niya, para makakita siya. Sinagot ni Lord ang prayer na yun at nakita ng servant ni Elisha ang bundok na punong-puno ng mga kabayo at ano daw po, at mga karwahing nag-aapoy na nakapalibot kay Elisha. Now, maybe you have this question at the back of your mind at sinasabi po ninyo, tinatanong po ninyo, ano yung nakita kanina nung kanyang servant? Hindi din ba mga army of Syria yun? Ano yung nakita niya ngayon? Now, I want to take note of this po. Dahil kung ano yung nakita po ng kanyang servant, nung nagising po siya, yun yung nakita niya on his own point of view. Say it with me, point of view. Yun yung nakita po niya na alin? On his own understanding, in his own view, in his own perspective. But let us always remember this, na totoo po ba, there's always more to a situation than what we see right now. Masigit pa yung, kung ano yung nakikita natin ngayon, ay maaaring mas higit pa ang pwede po nating maranasan at pwede po nating makamtan sa nakikita lang po natin. Let me give you an example po. Sino po dito nagpe-Facebook? Lahat po ba kayo nagpe-Facebook? Nakaranas na po ba kayo? O sabihin na natin siguro, ilan po sa atin makakarelate po dito, may nag-add po sa inyo, sa Facebook po ninyo. Tapos, yung nag-add po sa inyo, pagkakita po ninyo, kinis-kinis, walang ka-pimples-pimples. Nakakita na po ba kayo nun? So, sobrang kinis, parang wala ka nang makikita na kahit kahit wrinkle sa kanya. Tapos yung nakapost pa, parang kala mo naka-photoshoot. Nakakita na po ba kayo ng ganon? Tapos wala talagang yung kumbaga parang nalagyan na ng filter. Totoo po ba yun? Tapos nagka-message kayo ngayon. Oh, hi sis. Hello, friends na tayo. Hi, nice to meet you. Tapos nagkaayaan kayo magkape, no? Tara, kita tayo para magkakitaan tayo ng personal. Gusto kitang makilala. Ngayon, nagkita na kayo. Pagpunta niyo po doon sa coffee shop na ano po ninyo, magpagkikitaan po ninyo, hinahanap mo siya ngayon, hawak-hawak mo yung cellphone mo. Nasaan na kaya yung kausap ko? Hanap ka ng hanap. Tapos, may nag-hi na pala sa'yo doon, nung kasalubong mo, hindi mo pinansin. Tapos, bigla kang kinalabit ngayon. Uy, sis. Tapos, napalingon kang ganun. Oh, hello po, ano po yun? Hello, ako yung kausap mo, yung sa Facebook. Tapos, pagtingin mo sa, ikaw? Tapos, pag tinigan mo ulit yung cellphone mo, ba't parang, iba. Ikaw ba yun? Ba't parang iba? Parang model ata ito. Bakit? Okay. Totoo po ba yun? May ganun po ba? Masigit pa yun nakikita mo noon sa nakikita mo talaga na personal talaga. Kasi pwedeng madaling maglagay ng filter pero pag personal na, kaya sabi ko po sa inyo, it's more than what we see. It's just more than what we see right now. So, babalikan po natin yung situation po nila. Hindi ko po sinasabing huwag na kayo mag-filter, ha? Bahala po kayo kung gusto nyo po yan. Ngayon, balikan po natin yung storya. Nasa situation po sila nung servant, na ang nakikita po ng servant is something that is natural. Sabihin po natin, natural. Natural, nakikita na kanya mga mata, at na-realize po ni Elisha na just because you're seeing something that is natural, but there's more beyond that. Sabi nga po natin, more. Naniniwala po ba kayo doon? Pwede nyo nakita po nung kanyang servant na sobrang dami ng kalaban, pero in the eyes of God, in the perspective of God, remember this church, there is a greater force that's working for you that you may not be able to see in your point of view.
There is a greater force. Meron pang masigit pa na gumagalaw, kumikilo sa buhay mo behind your scene na maaaring hindi mo nakikita with what you're just seeing right now. Are you here with me? May hidden force. So, anong nangyari? Kaya ginawa po ni Elisha, pinag-pray po niya ang kanyang servant na ang sabi niya, Lord, buksan mo po ang kanyang mga mata para makakita po siya. Ang ibig sabihin po nito, hindi lang yung nakikita ng mga mata po natin, yung mga physical na paningin po natin. Ang ibig sabihin po nito is seeing how God sees. Amen po ba? It's about understanding the perspective of God. It's about seeing how God moves in our lives. Pwede kasing ito lang yung nakikita natin. Nakikita natin yung sitwasyon ngayon. Nakikita natin yung present moment ngayon. Pero naniniwala po ba kayo, masigit pang nakakakita at masigit pang alam ng Diyos ang posibleng mangyari sa ating mga buhay? Amen po ba? So, what happened? Ang servant po ni Elisha ay nag-rely sa kung ano po nakikita po niya. And because of that, nabalutan po siya ng takot. Pero nakita po ni Elisha na isang propeta na higit pa sa nakikita ng tao. Beyond what we are seeing, beyond our point of view. Iba-iba po tayo ng pananaw. Iba-iba po tayo ng nakikita. But beyond what we see, I hope and I pray, maintindihan po natin kung paano po kumilos ang Diyos. And with that, sabi ng Bible, doon nagtiwala si Elisha. Now, you have a choice. Sabi mo sa katabi mo, may choice ka. Either mag-rely ka sa kung ano lang nakikita mo ngayon at matakot ka. Lord, 2025, ano mangyayari sa akin? 2025, Lord, what will happen to me? Lord, hindi ko alam kung anong mangyayari kasi ito yung nakikita ko ngayon. Ito yung present situation ko ngayon. Or, are you going to see the source beyond your point of view at magsisimula ka magtiwala sa Panginoon? Are you here with me? Dahil kapag sinabi po natin point of view, sabihin nga po natin point of view, it is something that you see that is natural. So, kapag nandiyan ang point of view, you're seeing something that is natural. Ano ba po? You're seeing the reality. Nakikita mo yung realidad ng buhay kasi ito nga yung nakikita mo. You're seeing something with your naked eye. Ano pa ang point of view ng isang tao? You're seeing something that is usual. Yung usual lang nangyayari. Yung, kumbaga, araw-araw nangyayari sa buhay ng isang tao, yung daily basis. Usual, walang pinagkaiba, walang kakaiba. At last po is the common sense. Because you are seeing something that is natural, something that is the reality of your life, something that is usual in your life, definitely, syempre, papasok ang common sense. You will definitely respond to how you see things, to how you perceive things. Lord, kasi ito yung nakikita ko ngayon, kaya common sense lang ito ang magiging reaksyon ko. But there is something beyond with what you can see. Naniniwala po ba kayo doon? Sometimes sasabihin ng tao, nag-pray naman ako, Lord eh. I've been praying, nananalangin ako, Lord. Matagal na ako nagpe-pray. Pero Lord, ito kasi nakikita ko ngayon eh. But I hope and I pray, mga magulat, mga kapatid, na maging panalangin po natin kagaya ng panalangin ni Prophet Elisha. Lord, help us to see beyond our perspective. Help us to see what we cannot see, oh God. Yung akala mong wala nang mangyayari. Sino po dito mag-a-agree? May mga panalangin po tayo hanggang ngayon hindi pa rin nangyayari. Sige po, taas niyo po yung kamay po ninyo. At sino po dito naniniwala? Maybe God does not want us to focus on our unanswered prayers, but God wants us to open up our eyes and to understand bakit hindi inalaw ng Diyos o bakit hindi pa pinangyayari ng Diyos. Are you here with me? Yung akala mo wala nang nangyayari sa buhay mo, pero kapatid, diyan ka nagkakamali because there's a different perspective na magsasabi sa'yo na kapag nasa ibang level ka ng pananaw, things will work differently. At nasa ibang level po ng pananaw si Elisha during that time. Nakikita ni Elisha yung hindi nakikita na kanyang servant. Kaya nga po napaka-importante na ang ating pong spiritual na mga paningin ay nakamulat sa kung ano ang gagawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. At very clear pong salita ng Diyos according to Psalms 119 verse 18. Ano po sabi ng Bible? Open my eyes to see the wonderful truths in your instruction. Malinaw na malinaw sabi ng Bible. Open my eyes. Ano po sabi sa Pinoy version? Buksan mo ang aking mga mata
para makita ko ang magagandang bagay mula sa batas mo. Lord, open my eyes. May mga bagay na hindi ako nakikita, may mga bagay na hindi ako naiintindihan. May mga bagay, Panginoon, hindi ko maintindihan kung paano ka gumalaw, kung paano ka kumilos sa buhay ko. Lord, help me to see. Open my eyes. Now listen po, isa sa pinaka-importanting susi po sa panalangin ay mamulat po ang ating pong mga paningin so that we can see according sa nais pong makita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kasi iba yung nakikita mo lang sa kung ano po talaga yung pananaw ng Diyos. Are you here with me? Kaya nga po lagi natin sinasabi, yung sabi ng Bible, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So you always have to pray, Lord, open my eyes. At naniniwala po ba kayo, sino po dito meron kayong pinangahawakan na salita at pangako ng Diyos? Taas po ang kamay. May word, may pangako sa iyo si Lord, pero feeling mo parang hindi siya nagmamatch sa sitwasyon mo. Yung alam mo may pinangahawakan ka sa Panginoon, pero hindi pa nangyayari. Ang nangyayari, tumatanda ka na, lumilipas ang panahon, feeling mo nothing makes sense. Dahil sa nakikita mo ngayon. Well, here's a thought for each and every one of us. Lord, kung hindi namin nakikita, at ito lang nakikita namin ngayon, Lord, maging panalangin nga po namin, Panginoon, bukas seek first na, bukas prayer and fasting na, but God, beyond all ng aming po mga panalangin, lahat ng aming mga prayer items, lahat ng aming mga big things, Panginoon, Lord, help us to see what you are doing in our lives. I remember, while I was meditating the Word of God, usually po, lahat ng mga pamphlet, lahat ng mga seek first pamphlet po, nilalagay ko po yan, sinisingit ko po yan sa aking pong Bible. And I remember po, naglalagay po ako usually ng aking pong mga prayer items, big things. At fresh na fresh, last year lang po ito, 2024. While I was writing this, sa isip-isip ko, Panginoon, bahala ka na. Alam mo yung, naranasan na po ba yung malagay sa point na may sinusulat ka mga prayer items, pero ang talagang nasa isip mo, Lord, kung mangyari, di mangyari. Pero kung hindi, hindi na. Kasi, Lord, may mga prayers ako na hanggang ngayon wala pa rin eh. Naranasan na po ba yun? Na parang, Lord, bahala na. Pero Lord, nananampalataya po ako. Pero ano yun, looking back, binabasa ko lang po siya no isang araw. Sabi ko, Panginoon, halos lahat ng mga nilagay ko dito, Panginoon, tinupad mo. Nangyari sa buhay ko, Panginoon. Nung una, hindi ko nakikita kasi nakikita ko yung capacity ko eh. Yung nakikita ko yung limitasyon ko. Kasi lahat ng mga nilalagay, for sure po, may mga nilalagay po tayo sa ating mga panalangin. Totoo po ba? Sino dito mag-agree? Imposible. Totoo po ba yun? May mga nilagay po ba kayo sa prayer items po ninyo hanggang ngayon prayer ninyo? Pero alam mo, imposible. Totoo po ba? Kaya lang dahil nakikita natin, Lord, ito kasi capacity ko. But God, because I am believing in you, my faith is, Lord, believing to what you are about to do in my life. Lord, isusulat ko pa din. Lo and behold, alam niyo po, while looking back, Lord, salamat. Kasi dito mo pinatunayan, higit pa sa mga bagay na nakikita ko ngayon, ang kaya mong gawin sa aking buhay. Lord, higit pa sa mga isinusulat ko, ang kaya mong gawin sa aking pong buhay. And same thing with all of us who are here today. Palakpakan po natin ang Panginoon. When you feel like nothing is happening in your life, you've got to start asking God, Lord, help me to see. Open my eyes, Lord. Because if you're operating in the natural realm, pag sinabi pong natural realm, sabihin nga po natin natural. Ibig sabihin ng natural realm, yung nakikita mo with your naked eyes. At yun po yung ginawa ng servant. He was operating in the natural realm. Yung nakikita lang po ng kanyang mga mata. Yung nakikita ng kanyang present condition. Pero yung nakita po ni Elisha, kaya niya pinag-pray yun sa kanyang servant, Elisha was operating in the heavenly realms or in the supernatural realm. Ibig sabihin, he was operating on how God leads him, on how God moves in his life. Kaya po niya nakikita yung hindi nakikita na kanyang servant. He was looking beyond his point of view. Remember, prayer opens our eyes. Prayer opens your eyes. Kaya nga po, di ba, nung bago po makakilala ang ating po mga mahal sa buhay, sa Panginoon, bago mo sila makitang masave, ano po ginagawa natin? Pinagpe-pray po natin sila, tama po ba? Ano pinagpe-pray po natin sa kanila? Pinagpe-pray natin na alin? Lord, lahat ng mga
talukap sa kanilang mga mata, Panginoon. Lahat ng mga unbelieving spirit sa kanila, Panginoon, yung hindi nila maintindihan ng salita mo, Lord, right now, tinatanggal po namin ito. Lord, open their eyes, Panginoon. Tanggalin mo po, Panginoon, ang blindness sa kanila. So that, Lord, once I share the truth about your love, the gospel, Panginoon, Lord, tatanggapin po nila ito sa kanilang mga buhay. Totoo po ba yun? Bakit? So binubuksan ng prayer, ang alin? Ang ating po mga paningin. But here's another thing po. Hindi lang niya binubuksan ang ating pong mga paningin. Actually po, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag para makakita po tayo. Are you here with me? Bakit? Paano ka naman makakakita kung walang ilaw? Naranasan na po ba yun? Nangangapa kayo kasi ang dilim-dilim? Brown out, walang ilaw. Ang tendency, hindi ka makakakita ng maayos. We need the light. At ang sabi ng Bible, according to the word of the Lord in Psalms 119, verse 130, ano ang nagbibigay sa atin ng ilaw? Ang nagbibigay sa atin ng ilaw ay alin? Sabi ng Bible, the entrance of your words gives light. It gives understanding to the simple. Ang salita po ng Diyos ang nagbibigay ng ilaw. Kaya nga lagi nating, di ba, dinedeclare sa ating po mga, yung iba sa atin, memory verse, life po natin ito, life memory verse po natin ito, your word is a lamp unto my feet and a light to my path. Lord, ang salita mo, Panginoon, ang siyang ilaw ng aking pong daraanan. Huwag ka lang bumase sa nakikita mo, kapatid. Get the perspective of God. Get the perspective of God through His word. Pwede may sarili po tayong point of view, meron ka sariling pananaw, magaling ka, matalino ka. But church, my prayer is that we start asking God, Lord, help us to see, Panginoon. Lord, kung anong nais mo. Lord, yung mga bagay na i-reveal mo sa akin na hindi ko pa naiintindihan, hindi ko pa nararanasan sa tanang ng aking pong buhay. Lord, show me. Let me see, Lord. And this is my tip for every one of us who are here today. Bukas, prayer and fasting na. Sino po sa inyo mag-engage po dito? Engage po ba kayo? Ngayon, before you read the Word of God, tomorrow, mag-start tayo. Baka naman, I hope and I pray, wala po dito niya na dahil sick first po bukas pa lang siya mag-start mag-devotion. Bukas pa lang talaga siya mag-start magbasa ng Bible. But whatever it may be, ang mahalaga magkaroon tayo ng fresh start. Ngayon, bago ka magbasa ng Bible, bukas o mamayang gabi, before mo basahin yung Bible, pray ka muna. Ask God, Lord, bago ko po basahin ang iyong salita, God, buksan mo po ang aking mga mata. Help me to see, Lord. Help me to understand. Lord, help me comprehend, Lord. Yung hindi lang sa kung ano yung gusto kong maintindihan ko, ano yun lang yung gusto kong kunin na verses dito. Pero Lord, help me to understand beyond sa kung ano lang yung nakikita at pananaw ko ngayon. Are you here with me? And I tell you po, when you open your Bible, that's the time, that's the moment where you will see things differently po in the Word of God. Amen po. So, now, saan tayo ngayon tutungo? Ano ang atin pong dapat tignan? Ano ang atin pong dapat pagtuunan ng pansin? Sabi ng Bible in the New Testament, in Hebrews chapter 12, verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of what? Of our faith. Kung anong nakikita mo ngayon, kapatid, there's more than that. Pero anong dapat nating tignan? Saan tayo dapat nakafocus? Sabi ng Bible, you fix your eyes on Jesus. Sabi ni Elisha sa kanyang servant, huwag mong tignan yung army ng Syria. Ang tignan mo, we have an army of God who is with us, who is on our side. At kung makikita po natin, mga magulang, mga kapatid, according to the Bible scholar, yung salita pong fix, diyan po sa Hebrews chapter 12, verse 2, according po sa Bible scholar na si W.E. Vines, ang ibig sabihin po ng fix means is to look away. Alisin ang iyong paningin sa isang bagay so as to see another. It is to look away from one thing so as to see another. Iiwasan mong tignan yung hindi mo dapat nang tignan.
At ang sabi doon, you're going to fix your eyes. You're going to start focusing on one thing. Fixing your eyes on Jesus. Lord, 2025, ang dami ko nang nakikita, Lord God. Pero Lord, 2025, isa lang titignan ko. Isa lang focusan ko, Panginoon. I'm gonna fix my eyes on you, Jesus. Look away from the natural things. Look away from what you're seeing right now. Look away from your present moment. Start fixing your eyes on Jesus. Amen po ba? I want us all to understand this po. Kasi very clearly po, whenever something is broken in our life, we often try to fix our faith when what really needs fixing is our focus. Madalas po kapag dumadaan po tayo ng brokenness, dumarating yung times na mayroong mga, hindi sadyang mga lamat na nangyari sa ating po mga buhay. Akala po natin na dapat ayusin ang ating pananampalataya. Naisip natin, baka kulang lang ako sa faith. Baka kailangan ko dagdagan ng aking faith. Nakarinig na po ba kayo ng ganon? But what really needs to be fixed is not just our faith, because we already have faith in Jesus. But what really needs to be fixed is our focus. Sabihin po natin, focus. Kasi baka hanggang ngayon, iba pa rin ang tinitignan po natin. O mali ang tinitignan mo. Dahil kung anong madalas mo nakikita, totoo po ba yun? Kung anong madalas mo nakikita, tingin po kayo sa akin, ay mas pinaniniwalaan mo. Kung anong madalas mong tinitignan, kung anong madalas mo nakikita sa iyong buhay, yun na yung nakikita mong katotohanan sa iyong buhay. So, the thing is, Lord, instead na tumingin ako dito, kasi pag puro negative nakikita ko, Panginoon, ang nagiging outcome ng buhay ko, negative na eh. Totoo po ba yun? Kapag ka nakikita ko na lang puro problema, maniwala po kayo sa akin, 2025 mo, puro problema na lang. Are you here with me? But God, instead of looking at those things, Lord, I'm gonna fix my focus. I'm gonna fix my eyes on you, Jesus. Lord, I tell you po, babaguhin po nito ang ating po mga pananaw on how we live our lives. Ito na yung nakikita mo. Ito na yung natural. Ito na yung reality sa buhay. Talaga makakakita ka ng mga kakulangan, makakakita ka ng mga alalahanin, at definitely po makapapa-overthink ka. But if you want to stop overthinking, if you want to stop wondering, to stop worrying, at iisipin mo, bakit kaya nangyari to sa aking pong buhay? Lord, paano kung hindi mag-workout? Nilalagay mo pa lang sa prayer items mo, pero nangangamba ka na, Lord, paano kung hindi mangyari? Lord, paano kung hindi maresolbahan? Lord, paano kung ganito? Paano kung ganyan? I tell you po, if you focus on the negative stuff, if you focus on the realities of your life, if you focus on what? On your doubts, on how you view things, makakaramdam ka talaga ng takot. Totoo po ba yun? Makakaramdam ka talaga na parang hindi ko kakayanin to, hindi ako makakaabante, hindi ko magagawa to kasi ito lang yung aking limitation, ito lang yung nakikita ko ngayon, ito lang ang aking kapasidad, because you're just seeing your point of view right now. But there's beyond that. Sabihin po natin, beyond. Na kapag nilagay natin yung focus po natin sa Panginoon, you will start to feel courage. You will start to feel that courage, that peace. Na kahit alam mo, hindi mo alam kung anong dadaanan mo, pero sino po dito naniniwala? Dahil alam mo, nasa finish line na ang Panginoon, nakaabang na sa atin, at peace tayo. Panginoon, hindi ko alam kung anong dadaanan ko, pero dahil Lord, alam ko na nasa finish line ka na, uusad lang ako. I have a peace in my heart because knowing, Lord, nandun ka na sa finish line, I'm gonna fix my eyes on you. Amen po ba? Because God is moving. Kapatid, God is moving. Yung ginawa ng Diyos sa buhay mo ay mas, naniniwala po ba kayo, mas hihigitan pa po ng Diyos. Sometimes God will tell you, nak, may pagkakatawag ako sa'yo. I'm calling you somewhere. May isi-shift ako sa buhay mo. And God will take us into another level of our lives. Kasi sometimes yung assignment na nagawa na natin, tapos na. Ngayon ang gagawin sa atin ng Diyos, kikilo siya sa ating pong mga buhay, gagalaw siya sa ating mga buhay, aalisin niya tayo sa ating kalalagayan. Dahil bakit? Yung dating nagpapa-fulfill sa'yo ay hindi na magiging fulfilling sa'yo ngayon. Pero sabi ni Lord, you have to trust Him. Kasi bakit? Ililid ka ng Panginoon. Ililid ka niya, dadalhin ka niya on another level, but you have to focus and follow Jesus. Bakit? Dahil yung dating sapat na sa'yo, darating yung time hindi na magiging kasapatan sa'yo. Kasi bakit? Nag-grow tayo eh. Tignan niyo po yung mukha ng katabi po ninyo. Mukha po bang nade-develop yan? Amen po ba?
At naniniwala po ba kayo? Tingin po kayo sa akin. Naniniwala po ba kayo? Dadalhin tayo ni Lord? Dadalhin ka ni Lord sa lugar kung saan magpa-function yung gifting na binigay sa iyo ng Panginoon? God will going to bring you into another level. That's why it's very important to see beyond our point of view. Ano po sabi in 2 Corinthians chapter 4, verse 18? Sabi na salita ng Diyos, pwede po bang kayo naman pong bumasa? 1 to ready, begin. But, sabi ng Bible, malinaw ang salita ng Diyos. Sabi, yung nakikita mo ngayon, hindi magtatagal. Yung problema na nakikita mo ngayon, sabi mo sa katabi mo, hindi magtatagal. Yung kinai-stressan mo, last year pa, hanggang ngayon kinaka-stress mo, sabi mo sa katabi mo, tapikin mo, sabi mo, hindi magtatagal. Mawawala. Pero yung makita po natin, yung ginagawa ng Diyos, beyond sa kung ano nakikita po natin, kapatid, will last forever. You have to fix your gaze. Start to look on how God sees things. Higit pa po ang hinanda ng Diyos sa nakikita mo lang. Hindi ka hanggang dyan lang. God has meant so much something for you. Kaya lang, maraming tao ganitong kaisipan na. Matthew chapter 13, verse 15. Sabi ng Bible, kasi pumurol na. Ayan ang Pinoy version, no? Grabe talaga Pinoy version. Sabi ng Bible, kasi pumurol na ang utak ng mga tao. Ano nangyari? Tinakpan din nila ang mga tenga nila. Tapos, ano pa po? So, either dalawa lang po yan, ha? Very, very straight ang word of God. Pero, babaguhin ka. Otherwise, makakakita ang alin daw po? Ang mga mata nila, makakarinig ang mga tenga nila, at ano? At, ayan po sabi ni Lord, uunahin yung mata mo eh. Kasi napaka-importante na nakikita mo ngayon. Napaka-importante na kung ano nakikita mo ngayon. Sabi nila, sabi ng Diyos, kapag sarado ang mata ng tao, kapag tinakpan nilang kanilang mga, kahit na ano pang sabihin ni Lord, kahit na ano pa instruction ng Panginoon, kahit gaano pa kaganda ang salita ng Diyos, pero kapag nakapikit ang mga mata ng tao, hindi nila makikita ang ginagawa ng Diyos. Pero sabi doon, nagsisimula with opening up our eyes. When you open your eyes, you start to hear the Word of God. You start to see how He moves. Sabi doon, saka mo maiintindihan. Sabi doon, babalik sila sa akin, sabi ni Lord, at pagagalingin ko sila. May mga tao na hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling because they keep on focusing on the wrong things. Kaya nga po, opening our eyes is the best prayer that you can pray unto the Lord. Bukas seek first na, pero panalangin ko po para sa bawat isa po sa atin, bago mo hilingin lahat ng hihingin mo sa Panginoon. Lord, buksan mo muna, Panginoon. Buksan mo po ang aking mga mata. I want to see you again. I want to see how you move in my life. Kung nasasaktan ka, if you're broken, may your prayer be, Lord, open my eyes. Open my eyes, Lord. Show me, Lord. Ang laki po ng namimiss ng tao kapag hindi nila na minulat ang kanilang mga paningin sa kung anong mga bagay na hinanda ng Diyos sa kanilang pong mga buhay. Amen po ba? Sabi po ng Bible in Ephesians chapter 1, verse 18 to 20, sabi po ng Bible, I pray that your hearts will be flooded with what po? With light. Remember, what will give us the light? The Word of God. So that you can understand the confident hope He has given to those He called His holy people. Taas ang kamay ng mga tinawag ng Diyos. You will have that confident hope. Why? Sabi doon, you have the Word of God. You will start to see things, how God sees things. Who are His rich and glorious inheritance. Verse 19, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe it. And you can only understand how God moves if you open up your eyes, church. This is the same power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly, ano po sabi? Heavenly realms. Kanina binanggit ko po sa inyo, natural realm. Kung ano nila nakikita ng mata ng tao. But God wants us to work in the heavenly realms. Yung paano gumalaw ang Diyos. Alam natin paano siya gumalaw. We're sensitive. We can understand it.
Amen po ba? Because if your understanding is limited, your life will be limited. Kung ito lang ang pagkadunong mo, ito lang ang pagkaalam mo, kung ang nalalaman mo lang ay limitado, ang capacity mo, alam mo, limitado lang, your life will be limited. Isipin mo laging may kulang, laging parang limited, parang feeling mo laging may hangganan lang. But church, look at me. The God that we serve is a limitless God. We can ask whatever we can ask to the Lord, but more than that, I hope and I pray na maging panalangin natin, Lord, I want to see how you move in my life because you are my limitless God. Because when God allows us to see into the heavenly realms, ano po ang binibigay sa atin madalas ng Panginoon? When we open up our eyes, number one, the Lord will give you direction. Ang nagbibigay ng direction, walang iba kundi ang Panginoon. Taas ang kamay na nangangailangan ng direction. Lahat tayo kailangan natin ng direction. Saan tayo mapapadpad kung wala tayong direction ng Panginoon? Ang mangyayari sa maliligaw tayo. Mawawalan tayo ng landas. We don't know where to go. Parang feeling mo kahit na masaya ka ngayon ka lang masaya, bukas, your life will feel empty. But because of God, because you will allow Him to move in your life, the Lord will give you direction. Sabi mo sa katabi mo, direction. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng direction. Hindi lang ng direction, ano pang ibibigay po sa atin ng Panginoon? Pangalawa, not only direction, but God, the Lord will also give us warning. Pawarningan ka din ng Diyos. May mga bagay na akala mo tamang puntahan, dapat puntahan, pero the Lord will tell you, don't go there. Huwag mong puntahan yan. May mga lugar na hindi dapat puntahan na akala ng tao ay tama sa kanyang paningin. Yan ang sabi ng Bible. Pero ang kahahantungan ay alin? Disgrasya, ang kahahantungan ay kamatayan. But the Lord will warn us. Ano po sabi? In Job chapter 33, verse 14 to 18. Pwede po bang kayo po ang magbasa? 1, 2, ready, begin. So ano ginagawa po ng Diyos kapag hindi na nakikinig ang tao? Verse 15, tuloy po ninyo ang basa. Naranasan niyo na po ba yun? Yun, hindi mo naman naisip eh. Wala sa hinagap mo, pero the Lord will just speak to you. That's God. Ano pa po sabi? 16? Natatakot ang tao kasi iniisip natin, Lord, sa paningin ko, Panginoon, the best to eh. Bakit mo ako warningan dito? Lord, para sa akin, the best to eh. Pero warningan ka ng Diyos kasi bakit? Feeling natin, pagka umalis tayo doon sa feeling natin tama sa ating paningin, tama sa ating pananaw, feeling natin parang nakakatakot na umusad ng alam natin, parang hindi natin alam kung saan na tayo pupunta. Are you here with me? Pero bakit ginagawa yun ng Diyos? Bakit niya tayo winawarningan? Verse 17, ginawa niya ito, para ano daw po? Para sa paggawa ng, at parang ayun, nililigtas niya ang tao mula sa hukay kasi ayaw niya itong mamatay. God will show up in your dreams. Don't do this, don't do that, don't go there. At sometimes masosurprise ka kung papaano ka isi-save ng Diyos through His warning. Papadalang ka ng Diyos ng mga tao na magpapaalala sa iyo, Nak, it's time, go back, go back, go back. Amen po ba? Hindi magiging madali ang dadaanan mo, but you're gonna make it. The Lord will give you warning signs. Saan ka dapat dumaan? Anong dapat mong lakaran? And it will never be easy. Pero sabi ng Diyos, Nak, makakaya mo, matatapos mo. So the Lord will give you direction. Ano pa po? The Lord will give you warning. At pangatlo, the Lord will give you opportunities. Kung may sinaradong pintuan ng Diyos sa buhay mo, don't be sad. Don't worry. Bakit? Kasi may bubuksang panibagong pintuan ang Diyos sa'yo. Hindi lang pintuan, pero tamang pintuan para sa'yo. Dahil hindi lahat ng pintuan ay dapat pasukin, pero yung dapat at tamang pintuan na pinalalagay at pinalalakaran sa'yo ng Panginoon, Nak, you go with that. That's the opportunity. Amen po ba? Who wants opportunities in their lives? Kapatid, the key, open your eyes. Hindi lang sa kung ano nakikita mo ngayon. Hindi lang, it's not just about
looking in the natural realm, but seeing how God sees things. Amen po ba? At dito po tayo magtatapos as we read this passage. Can I invite every one of us, please stand up on our feet. Can we all please read it together in 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Ano po sabi ng Bible? Pwede po bang sabay-sabay nating basahin with conviction in our hearts today? 1, 2, ready, go. This is what the scripture mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, no mind has what God has prepared. Hindi mo pa nakikita. Sabi ng Bible, hindi mo pa naririnig. Hindi mo pa nai-imagine yung hinanda ng Diyos sa buhay mo. Ganun po ang Diyos. Ganun po ka-limitless ang Diyos. Andiyan po ba tayo? More than in what you can see. God, ayoko lang makita yung nakikita ko ngayon. Lord, help me to see how you view things, Lord God. Lord, help me to understand your perspective. Shall we all close our eyes right now and bow down our heads? Kagaya po na servant ni Elisha, maaring may mga ilan po sa atin na naririto ngayong hapon po na ito, na feeling mo you're being surrounded with attacks, feeling mo you're being surrounded with problems, with the realities of life. Lord, what will happen to me? What will happen to my family, Lord? Ano mangyayari sa amin, God? Ito'y nakikita po namin, napapalibutan po kami ng mga kabi-kabilang mga problema, kabi-kabilang mga suliranin, kabi-kabilang mga responsibility, Panginoon, na feeling namin parang hindi namin matatapos. But God, the Lord wants to remind you today. The Lord wants you to see how He sees things. I hope and I pray, church, let's start to have this prayer right now. God, open my eyes. Open my eyes, Lord. Church is not about what you see right now, yung nakikita ng iyong mga physical na mga paningin. It's about understanding how God works in your life. It's about understanding how God will move in your life, in your family. Kapatid, nag-expect ka pa ba sa Panginoon? O nakikita mo na lang, Lord, bahala na. Kung matugon. Kung hindi matugon, bahala na. Kung ano lang nakikita ko ngayon, doon na lang ako. Kapatid, are you still expecting something from the Lord today? If not, my prayer for you is just like what Elisha's prayer. Lord, open their eyes right now. Lord, buksan mo po, Panginoon, kanilang pong mga mata. Lord, if they're just here today, Panginoon, attending church, Lord, hindi na sila nag-expect. God, my prayer, Lord, open their eyes, Jesus. Open their eyes. Open our eyes so that we can see you. We can see you move. We can see how you work in our lives. We can see how you will lead us. You, Lord, we will see, oh God, the dreams, the visions, Panginoon, that you are putting in our hearts today. Help us to see, Lord, beyond our perspective. Help us to see, Panginoon, beyond our point of view. But God, we pray, Lord, we want to see. Lord, we want to see how you see things. We want to understand, Lord God, how you view things, Jesus. Lord, kahit sa mga panahon na hindi namin naiintindihan, kahit sa mga panahon, Panginoon, na hindi namin alam anong gagawin, God, we will believe that you are working. You are working. You are working behind the scene. You are working on our behalf. You are working, God. You are on our side, Jesus. Hallelujah. If that is your prayer right now, itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And start to ask God today, Lord, open our eyes. Open our eyes, Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working.
we pray, this year 2025, hindi ka namin mabaks, Panginoon. Hindi namin mabaks ang pagkilos mo. God, Lord, we pray. Just move how you want to move, Lord. In our lives, in our families, God. Lord, just move, 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 move. Hallelujah. Be sensitive right now to the leading of the Lord in this place. Hallelujah, hallelujah. Wherever you are right now, hallelujah, the Lord is bringing you out from your comfort zones today. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Some of you right now, feeling mo parang sa inabahaba ng panahon, ang dami mong panalangin na hindi pa nangyayari. But instead of looking at your present condition, start to pray, Lord, buksan mo ang aking mga paningin. Help me to understand, God, sa mga panahon na hindi ko maintindihan. Sa mga panahon, Panginoon, na Lord, sarado ang aking isip, sarado ang aking mga mata, sarado ang aking mga tenga. God, I pray, open my eyes. Open my eyes, Lord. Open my eyes, God. We want to see you move. We want to see you move, Lord. We want to see how you will work things out, God. Lord, bring us to another level. Bring us, God, to another level. Come on, church. If that is your prayer right now, start to ask God. If you want to speak in heavenly language right now, come on. Let's operate in the supernatural realm. Let's operate in the heavenly realms right now. Oh, Rabasiki, Rabahat, Rababababababa. Oh, just feel the presence of God in this place. Oh, oh, Siarabasok, Yarabahan, Daraba. We want to see you move. We want to see you move. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop your voice to God. Even when I don't see it, you're working. Let's declare. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop Even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Let's declare. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. And that is who you are. 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 And that is who you are. Jesus, salamat, Panginoon. God, we pray in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, starting this day forward, God, not our point of view, not our ways, now how we view things in life, but God, we
we will start to open up our eyes to Lord to see. Sabi ng Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever conceived or imagined the things that God has prepared for those who love Him. Lahat na nagmamahal sa Panginoon, kapatid, prepare your hearts, prepare your minds, prepare your life, prepare your year, 2025. The Lord will do even more. The Lord will do even greater things in your lives today. Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararanasan, hindi mo pa naiisip ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Believe it right now. Believe it by faith. Taas po natin ang kamay natin sa Panginoon ngayong hapon po na ito. At tanggapin po natin ang mayamang biyaya at masaganang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless your family. I receive. May the Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord prosper you. I receive. The Lord expand your territories. I receive. May the Lord bless your Seek First 2025. I receive. May the Lord open your eyes. I receive. May you experience greater things from the Lord. I receive. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit we pray. And everybody say aloud, Amen and Amen.